Hello, kamusta tayong lahat? I worship my Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega, for He will never change. His love for us is unfathomable. Hindi natin maintindihan yung pagmamahal ni Almighty Father, but then He loves us very much. And I praise my Jesus, my Savior, my Redeemer, the Lamb of God, for His precious blood. So, importante tayo kay Almighty Father, importante tayo kay Jesus Christ, our friend. Si Almighty Father, tatay natin, creator natin, at si Jesus Christ. Hindi lang natin Diyos, kundi friend din natin. Kaya, dun pa lang, we are blessed, no? Dahil yung tatay natin, ibinigay na sa atin lahat-lahat ng mga kailangan natin. At sobra-sobra pa. At si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay for His friends. Tayo yung friends niya para ma-save tayo, para makasama natin ang ating Creator, ang ating Father, si Yahweh. Last time we read Hosea chapter 8, no? So, dito sa Hosea chapter 8, i-announce sa buong mundo yung malapit na yung judgment day. At i-announce din sa buong mundo yung mga kamalian ng mga tao na dapat ayusin ng mga tao ang kanilang mga kamalian. Dahil yung mga law ni Almighty Father, hindi natin sinunod. Yung contract, yung covenant, hindi tayo sumunod sa kontrata, sa treaty. At tayo, nireject natin ang righteousness. Pag nireject natin si Almighty Father, nireject natin ang righteousness. Pag binetray natin si Almighty Father, yon yung nagkakasala tayo. Binetray natin yung tatay natin pag nagkakasala tayo. And so, pag nagkasala tayo, saan tayo mapupunta o sino ang hahabol sa atin ngayon? Hahabulin tayo ng enemy. Ang enemy, mga fallen angels sa pangunguna ni Lucifer. At dito sa mundo, hindi natin hinihingi yung advice ni Almighty Father. Hindi natin sinisik ang kanyang approval. In addition to that, gumawa pa tayo ng mga idols, mga foreign gods. Gumawa pa tayo ng mga sinasamba na gawa sa kahoy, ginto, silver, semento, plastic. Kahit na ginto pa yon, kung yun ay sinasamba mo, isa yung kasalanan. Dahil ang dapat lang natin sambahin si Almighty Father. Kung sinasamba mo yung sarili mo, kasalanan din yon. Kung pinaprioritize mo yung sarili mo, kung pinaprioritize mo ang ibang bagay, kasalanan yun dahil dapat ang priority natin si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, tayo lagi ang nasa isip niya. Tayo ang priority niya. Tayo ang treasure ni Almighty Father. Tayo ang inheritance niya. Kaya naggalit si Almighty Father pag gumagawa tayo ng mga idols. Dahil yung mga idols na ginagawa ng mga tao, hindi naman buhay yun.
Nire-reject natin yung tatay natin. Mas pinaniniwalaan natin yung mga idols na wala namang buhay. Hindi nakakagawa ng pangit, hindi nakakagawa ng maganda. Kasi hindi naman buhay. Si Jesus Christ hindi natin mailalagay sa isang kahoy. Ha? Kahit pa sabing, hindi, bless na yan. Sino nag-bless niyan? Ayaw nga ni Almighty Father, di ba? So, sino nagbe-bless nun? Ayaw nga ni Almighty Father ng ganun eh. Sa Old Testament pa lang nakalagay na yon sa Ten Commandments na tinanggal lang mga tao sa Ten Commandments ang ipinalit. Thou shalt not covet your neighbor's wife, thou shalt not covet your neighbor's goods, para maging 10. Pero originally, wala, isa lang yung thou shalt not covet your neighbor's wife and thou shalt not covet your neighbor's goods. Iisa lang yon na commandment. Ano yung tinanggal? Do not create a graven image. Yun ang tinanggal ng isang religious organization nung gumawa sila ng one world religion. So ngayon, gumagawa ang tao ng one world religion. Nag-unite na ang mga religion. Gumagawa sila ng one world religion. Na dati nang nangyari. Ha? Dati nang nangyari yon. Yun yung nangyari nung meron pang Roman Empire, no? Ginawa 'yon sa pamumuno ni Constantinople. Constantine, sorry, kasi yung lugar Constantinople, meron siyang city ron, tawag doon Constantinople, pero ang gumawa ay si Constantine. So pinag-mix lahat ng religion. Kaya nakagawa ng isang malaking religion na umabot hanggang ibang continent. Kasi nga, yun ang ginawang one world religion. Kasi isang Roman Empire siya. Dahil yung Roman Empire, marami siyang hawak ng mga countries. Pina-adapt niya yung religion na yun sa iba-ibang mga countries na sinasakop niya. Okay? Kaya naintindihan natin. Ngayon, hindi nagpapagawa si Almighty Father ng mga images. Dahil paganism yon. Si Almighty Father, ang gusto niya, family, hindi religion. Kaya nga ang tawag niya, di ba, by children, mga brethren, yun ang tawag, family, hindi religion. Dahil tayo, lahat, magkakapatid tayo. Ang tatay natin, si Almighty Father. Pero kung gumagawa tayo ng kasalanan, iniilis natin ang sarili natin bilang mga anak ni Almighty Father. Tatanggal natin at dun tayo sumusunod sa kadumihan. Yung tatay natin gusto ng cleanliness at righteousness, holiness. Pero kung ayaw ng mga tao ng cleanliness at righteousness and holiness, saan sila ngayon? Sino ngayon ang gusto nilang maging tatay? Ang gusto nila ay kadumihan. Doon sila kay Lucifer. At saan ang bahay ni Lucifer? Saan siya itatapon? Sa eternal damnation. Doon siya tinapon ni Almighty Father. Sa Book of Revelation. Siya yung dragon. Okay? Na Leviathan. Dati yung snake, maliit lang, lumaki. Dahil sa kasalanan natin, hinayaan nating lumaki. Parami ang kasalanan natin, kaya lumaki. Yung snake, naging dragon. Na ngayon, yung mga tao, sinasamba yung dragon, ano? Sineselebrate in the Year of the Dragon, gano'n. Pinanganak ako ng dragon. Hindi niya naiintindihan na yung dragon. Ayaw ni Almighty Father yon. Sisimbolize nun, demonyo. Ha? Walang animal na dragon. Nag-mutate yung ahas. Nagkaroon ng pakpak, nagkaroon ng paa. Mubuga ng apoy. Nag-mutate siya dahil sa tao.
At ang tawag pag nasa ilalim ng dagat siya, anong tawag? Leviathan. Kaya si Almighty Father, galit siya. He's enraged. Dahil hanggang kailan tayo matututo? Hanggang kailan tayo magiging makasalanan? Kailan tayo babalik sa Kanya? Kailan natin i-embrace ang purity, ang holiness? Kailan tayo magbabago? Kailan natin ma-attain yung holiness? Kaya ang tao ngayon, nagtatanim siya ngayon. No? Anong tinatanim ng mga tao ngayon? Nagtatanim tayo ng hangin. At ang naaani natin ay whirlwind. Trabaho ng trabaho ang tao. Pero mamaya, asan na yung nakuha mo? Nawala na. Asan na? Napakabilis mawala ng mga inaani mo. Nagtanim ka, nagtrabaho ka, nahirapan ka, di ba? O ngayon, you reap the whirlwind. Nawala agad. Parang hinangin lang, saan na? Saan na napunta? At saka, the stalk has no bud. Ibig sabihin, hindi na ulit mamumulaklak. Hindi na ulit magkakaroon ng bunga. So, ang mga tao na nalugmok na sa kasalanan, tayong ay vessel, no? At yung vessel na to, wala nang kwenta dahil sa kasalanan. Like a vessel in which is no pleasure. Ano pa? Nakipag-connive ang mundo sa kasalanan. At ang mundo na to ay naging altar ng kasalanan. Kung saang lugar tayo gumagawa ng kasalanan. Because Ephraim has made many altars for sin. O, pag nagkakasino ka, o altar ng kasalanan yun. Nagpunta ka ng kasino, o pupunta ako ng altar ng kasino, ng kasalanan. O. Yung katawan natin, ginawa ting altar ng kasalanan. Pag nagsisinungaling tayo, altar ng kasalanan. Mga lugar na pinupuntahan natin, may mga ginagawa nating meeting place para pag-usapan ang mga kasalanan. Ayun, altar ng kasalanan. Altars for sin. They have become for him altars for sinning. Maraming binigay sa atin na magagandang mga laws si Almighty Father for us to be like Him, like Jesus Christ. But then, we considered those laws as strange. But they considered a strange thing, yung law. Parang, bakit gano'n ang di ba? Yung mga tao ngayon, hindi, maraming gender ngayon. Hindi lang dalawa. O, parang sa tingin ng tao, it's strange. Bakit dalawa lang? Madami naman na. Tinitwist ng mga tao ang sarili lang utak. Pinapahirapan nila ang kanilang mga sarili. Imbis na i-offer natin kay Almighty Father yung mga isa-sacrifice natin, anong ginawa natin? Tayo na mismo ang nakinabang.
Sinwapang natin. Swapang tayo. Kahit swapangin natin, hindi rin tatanggapin ni Almighty Father dahil sa kasalanan natin. At paparusahan tayo ni Almighty Father. Dahil kinalimutan natin siya, yung ating Creator. At gumawa tayo ng temple. Anong klaseng temple ang ginawa natin? Temple ng kasalanan. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, I will send fire upon his cities, and it shall devour his palaces. Kahit gaano pa katibay ng bahay ng isang tao, no, hindi. Gagawa ako ng bunker. Sa ilalim ako ng lupa at titira para hindi masira. Pag dumating ang oras, di ba may mga ganun mga tao sa ilalim ng lupa, titira, tapos kumpleto sila ng mga pagkain. Anong gagawin ni Almighty Father? Kahit na secured ka, akala mo secured ka, hindi pa rin. Si Almighty Father, powerful siya. Hanggat hindi tayo nagtitiwala kay Almighty Father, hindi tayo magiging secured. Kahit gaano pa kadami ang ginawa mong or kinuha mong insurance para sure na sure ka na, hindi pa rin. Dahil yung kaluluwa natin, naka-insured ba yung kaluluwa? Hindi. Hindi mo malalaman kung saan mapupunta yung kaluluwa mo. Para masave yung kaluluwa natin, kailangan si Almighty Father. Masisave mo nga ang sarili mo sa insurance, pero darating din ang oras na yung katawan natin ay mag-deteriorate, no? So dito tayo sa Hosea chapter 9. Do not rejoice, O Israel, with joy like other peoples. Huwag kang magsaya, O Israel. Gaya ng kasiyahan ng ginagawa ng ibang mga tao. Huwag kang magsaya. For you have played the harlot against your God. Ano ibig sabihin ng nag-play ka ng harlot? Hindi ka faithful kay Almighty Father. You have made love for hire on every threshing floor. Opportunista ka for personal gain. Yung threshing floor, doon yung nire-remove yung mga grains at sinaseparate yung hull sa seeds or grains sa husks, no? Threshing floor yan kung marunong kayo sa agriculture. So, yung grains or yung mga seeds, anong ginawa mo? Ginamit mo yon para sa sarili mong kapakanan. Anong example nun? Example ng itong you have made love for hire on every threshing floor. Kahit saang lugar, gumawa ka ng kasalanan. Kung saang lugar ka may kikitain, gumawa ka ng kasalanan. Corruption, example nun. Or lobbying of laws. Alam niyo yung lobbying of laws? Para maipasa ang isang batas kahit na hindi naman akma para sa tao at hindi akma sa paningin ni Almighty Father. Naglobby ka ng law. Anong ibang yung example ng law na ginawang batas na ayaw ni Almighty Father? Yung pagkakasal ng kapwa babae sa babae at lalaki sa lalaki. Isang example yun, ano? May naging law yun sa ibang lugar. Yung divorce, nasa Bible yun, ha? Nasa Bible ang divorce, nasa Old Testament at sa New Testament. Tinatanggap ni Almighty Father yun. Tinatanggap din ni Jesus. Kung tinatanggap ni Almighty Father, tinatanggap din ni Jesus. Ano pa ang ginawa nating kasalanan? We enable people to commit sin.
Kahit nakikita natin gumagawa ng kasalanan, hindi, siya naman yun, siya naman ang magdadala niyan, hindi naman ako. That's enabling people to commit sin. Hinahayaan, hindi siya naman hindi naman ako kasali dyan siya naman ang magigilty dyan, pero hinayaan mo, o kasali ka na rin sa kasalanan. And example pa nun, abuse of authority. May sexual harassment sa trabaho, no? Inaabuso mo rin yung ibang mga tao. Inaabuso mo yung kabutihan ng ibang tao sa iyo. Yon, ano rin yon, kasalanan din yon. At saka ano pa, nagsisinungaling, simpleng pagsisinungaling lang. Kahit na two letters lang, mabait ka ba? Tas mo, or alam mo, nagnakaw ka ba? Ang sagot mo, no. O, sinungalingan na yun. No lang sinabi mo, nagsinungaling ka na. 2 letters lang. Tsaka, backbiting. Dinatraidor mo ang mga tao. Ang dami ngayon sa... ang dami ngayon. Backbiting. Ano pa? No self-respect. Maraming mga tao ngayon hindi nila nare-respeto ang kanilang mga sarili. Hindi nila alam ang kanilang value. Ang akala nilang value nila ay 10,000 pesos, 20,000, malaki ba yan? Akala nila yun ang value nila. Pero hindi, malaki ang value natin. Dugo ni Jesus Christ. Binili tayo ng dugo ni Jesus Christ. At saka ano pang mga sample ng kasalanan? You go with the flow, no? Hindi, lahat naman sila gumagawa ng corruption. Gagawin ko na rin para sama-sama, sila lang. You know? Gusto mo, pag hindi ka gumawa, when you don't go with the flow, hindi, baka nila ako, bully nila ako Kaya dapat I just have to go with the flow. Kahit na i-bully ka ng mga tao, huwag kang matakot. Ha? Kahit maging iba ka, basta nasa sa'yo si Almighty Father, huwag kang matakot. So, mga bagay na to, no, yung example na is in exchange of money, fame, and power. Yun naman lagi ang gusto ng tao ang sumikat, ang magkapera, at magka-power. Sa government, gusto na ng power. Kasama na rin doon yung sikat sila at magkakaroon sila ng pera. Lahat naman ganun di ba? Verse 2, the threshing floor and the winepress shall not feed them, and the new wine shall fail in her. Hindi sila masasatisfy. Dito sa verse 2. The threshing floor and the winepress shall not feed them, and the new wine shall fail her. There's no contentment. There's no pleasure. No gratification. Kaya ang tao ngayon, pagod na pagod sa kakahanap ng kung ano-anong kaligayahan sa buhay. Pero hindi sila masasatisfy. Dahil makakapag-satisfy lang sa atin Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Verse 3, they shall not dwell in the Lord's land, but Ephraim shall return to Egypt. Pag sinasabing return to Egypt, that's slavery, slave to sin, no? Si Ephraim, it's a fertile land. Mga tao nakatira sa fertile land, mga tao, no? Ang mga Ephraim, Babylon din to. So, mundo to. Pero yung mundo, babalik sa Egypt. Okay? Ibig sabihin nito, sama-sama. Iba-ibang nasyon. Kasi Ephraim means fertile land. So, itong mundo na to, it's a fertile land. Babalik sa Egypt. Kung ang mundo to ay fertile land, sino mga nakatira dito? Mga tao, babalik sa Egypt. Slavery. And shall eat unclean things in Assyria. Magiging miserable ang buhay ng tao.
They will not live in abundance, but live as slave to sin and partake in uncleanliness and wickedness. Kaya dito sa mundo, puro kasinungalingan, puro deceit, no? Gusto lagi siya yung angat, no? Dito sa mundo. Gusto lagi ng honor, prestige. Ba't gano'n yung tao? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Ba't kaya? Dahil sa kasalanan. Kasi pag kilala mo na si Almighty Father, kilala mo si Jesus Christ, you will be satisfied. Alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin kung saan ang mapupunta yung soul natin. Paghawak ni Almighty Father, tsaka na Jesus Christ yung buhay natin. Verse 4. They shall not offer wine offerings to the Lord, nor shall their sacrifices be pleasing to Him. Hindi natutuwa si Almighty Father sa mga sacrifices ng mga tao. Ano ang gusto ni Almighty Father? Obedience. Hindi naman, wala namang use si Almighty Father para sa sacrifice. Di ba, sa Old Testament, no? Nagbe-burnt offerings, naamoy ni Almighty Father yung burnt offerings, yung mga sinusunog na mga animals, naamoy niya yon. So maganda sa pang-amoy niya yun. And at the same time, it's a form of obedience kasi inutos niya yon. Ngayon, mas napiplease si Almighty Father kung susunod ang mga tao. Kasi itong sacrifice na to, tinuruan ni Almighty Father ang mga tao to obey. Pero, ang nangyayari ngayon, yung sacrifices ngayon, ang ginagawa nilang paraan para sila ay magiging reason para gumawa ulit ng kasalanan. Hindi, magsasacrifice na lang ako. Total, mapapatawad naman ako sa kasalanan ko eh. Naintindihan niyo? Hindi, may sacrifice naman eh. Okay na yon. Basta gusto kong gawin ang gagawin ko. Kahit hindi ko sundin si Almighty Father, may sacrifice naman. Yun ang ginagawang rason ng mga tao. Kaya, sabi dito, they shall not offer wine offerings to the Lord, nor shall their sacrifices be pleasing to Him. Kasi mas importante kay Almighty Father ang sumunod kesa sa magsunog ng mga animals or magbigay ng tithes and offering ang mga tao. Nagbibigay ka nga ng tithes and offering sa congregation, tumutulong ka sa tao, pero anong ginagawa mo? Gusto mo yung pangalan mo nandun. So, gusto mo makilala ka ng mga tao na ikaw yung tumutulong. Tinatanggalan mo ng karapatan si Almighty Father na sa Kanya galing lahat ng blessings. Okay? So, kasalanan yun dahil pride yun eh. Kasi gusto mo yung name mo ang nilagay doon. That's pride. Yung ibang mga mga kumpanya na malalaki, gini-guilt trip ang mga tao. Bakit? Kasi minsan i-email sa'yo or mag-text sa'yo, mag-donate kayo ng ganyan. Tapos, after some time, pag nakalikom na sila ng kanilang mga hiningaan, tapos na i-donate na ngayon nila yon sa pagbibigyan nila. Tapos, pag nag-donate sila, pangalan na ng kumpanya nila ang ilalagay nila doon. Imbis na pangalan ng mga tao na nagbigay, hindi, pangalan nila ng kumpanya nila. So, ang selfish, di ba? Kumikita na sila sa kanilang mga negosyo, gagawin pa nilang business yon para manghingi sa mga tao, para ma-promote ang kanilang kumpanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao. Oy, hindi, bumibigay kami, nagdo-donate kami eh. Tingnan mo, pangalan ng kumpanya namin yan. Pero, yung binigay nilang pera na yon or donation na yon, galing din yon sa mga tao. Hindi nila binabawasan ng kanilang kita.
Sila na yung may malaking kumpanya. Bawasan naman nila yung kita nila. Bakit nanghihingi pa sila sa ibang tao tapos ilalagay nila sila ang nag-donate? Pero galing naman yun, naiintindihan ninyo. Baka merong sa inyong naghihingi ng donation na ganun, di ba? Mga malalaking kumpanya yon, mga multinational companies. And at the same time, yung pera rin na yun, nilalaro nila sa stock market. Iikot ngayon yung pera na yun, lalago ngayon yung pera na yun. Pag lumago ngayon yung pera na yun, yung konti lang ang idodonate nila. Tapos ikikip naman nila. Yung kinita naman, sa kanila naman yun. No? Ganun ka-twisted ang utak ng tao. Lahat gumagawa ng deceitfulness. Kaya kung gusto mong mag-donate sa mga tao, ikaw na lang magbigay, iabot mo ng diretso. Huh? Kasi iba pa nga mga i-announce pa ako nagbigay niyan. Hindi, wag mo lang kailangan pa bang i-announce yun? Na yung pangalan mo, ilagay mo dyan. Gaya ngayon, pag may sa election, para iboto, ilagay mo pangalan ko na para iboto nila. Bakit sa iba galing yung pera na yon? Kay Almighty Father, lahat ng blessings. Kaya ka humihinga dahil kay Almighty Father. Kaya tayo kumakain dahil kay Almighty Father. Hindi makita ng tao yon. Ginagawa pa nilang, utang na loob mo sa akin yan. Kaya ka kumakain, utang na loob mo sa akin. Hindi, bakit magkakaroon tayo ng utang na loob sa tao? Kay Almighty Father, lahat galing ang blessings. Kaya bakit tayo magkakaroon ng utang na loob sa tao? Hindi, kailangan tayo magkaroon ng utang na loob din sa kumpanya na yan dahil yan ang nagpapakain. Hindi, kay Almighty Father. Kahit magsaraya ang kumpanya na yan, kung papakainin ka ni Almighty Father, si Almighty Father nagbibigay ng blessings. Kaya laging i-acknowledge natin si Almighty Father. Kaya galit si Almighty Father sa mga tao. Hindi nila nakikita yung blessings ni Almighty Father. Verse 4 pa lang tayo, no? They shall not offer wine offerings to the Lord, nor shall their sacrifices be pleasing to Him. It shall be like bread of mourners to them. All who eat it shall be defiled. Lahat ng mga tao, they betray one another. They are hurting each other. It's like the bread of mourners to them. For their bread shall be for their own life. It shall not come into the house of the Lord. Para mabuhay, ginagamit nila ang mga ibang tao. Naninira sila ng kapwa-tao, nag-aagawan ng kung ano-anong pinag-aagawan. Kaya kahit kumakain sila, para silang kumakain ng tinapay na nagluluksa. Di ba pag may mga luksa, may mga tinapay doon, parang may pagkain ka nga pero nandun may patay. Para ka nagluluksa. Hindi ka masaya. Madumi yung kinakain mo. Dahil puro tayo kasamaan. Galing sa madumi ang mga kinakain natin. Galing sa panloloko, pang-i-scam, pagsisinungaling, malaki ang tubo. Baka sabihin nyo, hindi, ano naman, empleyado lang ako eh. Kahit na empleyado ka, hindi ka nagchichismis ng kapwa-tao mo or nilalaglag mo yung kasama mo sa trabaho para ikaw ma-promote. Hindi ba nag-uusap-usap kayo? Hindi, yan, huwag natin i-promote yan. Hindi yan magandang di ba may magano'n kayo para mag-promote ng mga tao? Kaya sa workplace, no? Competition yan. Hindi mo mga kaibigan yung mga kasama mo sa trabaho. Competition yan. Kahit sa school, competition din yan.
Ano, mas mataas ba grade mo? Ba't mas mataas ang grade mo? Mas matalino ako sa'yo, di ba may ganon? Oh, competition. Bakit ganyan ang buhay niya yun? Ang ganda-ganda ng buhay niya yun. Ba't ako buhay ko ganito? Competition. Ay, ganun ang buhay niya. Dapat mas angat ang buhay ko sa kanya. Dapat gagaling. Competition. Hindi gusto ni Almighty Father yun. Gusto ni Almighty Father nagmamahalan ng kanyang mga anak. Verse 5, what will you do in the appointed day and in the day of the feast of the Lord? Ano nga ang gagawin natin sa appointed day? Dun sa day ng feast of the Lord. Ano ba yung feast of the Lord? Is the harvest time. Lord of the harvest. Yun yung feast of the Lord. Yun yung appointed day. Judgment day. Anong gagawin natin ngayon sa judgment day? Nakakahiya kay Almighty Father. Ano nga ang gagawin sa atin ng Almighty Father sa Judgment Day? Verse 6, for indeed, they are gone because of destruction. Mas pinili natin ang wickedness. Kaya mawawala ang mga tao. Saan mapupunta ngayon ang mga tao? Kasi pag harvest time na, mag-reap na, no? Utusan na ni Almighty Father yung mga angels to reap. Pag ni-reap, ano yun? For indeed they are gone. Wala na because of destruction. Pag-reap ng ganun, di ba? Pag mag-aani ka na, di ba? Ano na, nasira na. O, pag nasira na, saan na napunta? Egypt shall gather them up. Egypt. Ano yung Egypt? Lugar ng kadumihan. Symbolism na Egypt, no? Baka sabihin yung country na namang Egypt, no? Magalit yung mga Egyptian. Hindi. Symbolize lang yung Egypt dahil nga yung Egypt dito naging slave yung mga Israelites. Okay? Bondage of sin. I-gather sila ng Egypt, ng kadumihan. And Memphis shall bury them. Ano yung Memphis? May lugar kasi sa Egypt na Memphis. Baka akala nyo sa Amerika, Memphis. Anong sa Memphis? May lugar, originally. So dito galing sa yung Memphis na lugar sa ibang bansa, dito galing sa Egypt. Kasi sa Egypt may Memphis. Memphis shall bury them. Mga tao, mapupunta sa impyerno. Yung Egypt, yung kasalanan, mag-merge silang lahat, mag-gather sila lahat. Magsasama-sama sila lahat at lilibing sila. Maililibing sila sa Memphis. Ano yung Memphis? Sa impyerno, eternal damnation. Dahil sa kasalanan. Ano ngayon ang mangyayari sa mga naiwan na mga bagay sa mundo? Nettles shall possess their valuables of silver. Thorns shall be in their tents. Ano mangyayari sa kanilang mga bahay? Nettles or mga dawag. Ano ba yung dawag sa English? Thistles, no? Or yung mga damo na ligaw. Mga wild grass. Tutubo ngayon sa kanilang mga property. Pati mga thorns shall be in their tents. Ibig sabihin, or tents, ibig sabihin ito, bahay ito. Wala nang titira sa kanilang bahay. Walang magmamay-ari ng kanilang ari-arian. May iwan nila lahat ng kanilang mga gamit sa mundo.
Verse 7, the days of punishment have come. The days of recompense have come. So ito yung dumating na, no? Sa verse 7, dumating na ang araw ng paghuhukom. Dumating na ang araw na pagbabayaran na ang mga ginawa natin sa mundo na to. Israel knows. Alam ng mga followers of the Almighty Father. The prophet is a fool. Bakit the prophet is a fool? Tingin ng mga tao, yung prophet, fool. Dahil nagbibigay ng warning eh. Diba yung mga tao, pag may nagbibigay ng warning sa mga tao na magsisi na tayo sa kasalanan natin kasi malapit na ang dumating si Jesus Christ. Ang tingin nyo, diba fool? The spiritual man is insane. Anong tingin nyo sa spiritual man or sa isang tao na nagtitiwala kay Almighty Father? Insane, baliw. Tingin nyo sa mga tao, baliw, dahil nagtitiwala kay Almighty Father. Pag nagbibigay ng warning sa inyo, akala nyo, bobo, foolish. Hindi naiintindihan ng tao. Dahil ang mga tao, nakafocus lang sa mga bagay dito sa mundo na to. Sa wickedness. Kaya ang tingin ng mga tao sa prophet, fool. Ang tingin sa spiritual man, insane. Because of the greatness of your iniquity and great enmity. Kaya tingin mo fool sa prophet, tingin mo sa mga spiritual man, insane, dahil napakalaki ng iyong kasalanan. Ayaw mong makinig kay Almighty Father. Punong-puno ka ng kadumihan. Kaya tingin mo foolish yung mga bagay na sinasabi ng mga prophets at ng mga spiritual man. Tingin nyo walang kwenta. The watchman of Ephraim is with my God. So ito yung nagsasalita si Hosea, no? The watchman of Ephraim is with my God. But the prophet is a fowler, says a snare in all his ways. Enmity in the house of his God. Yung watchman of Ephraim is with my God. Yung watchman, sino yung mga watchmen? Mga tao na inassign ni Almighty Father to share the word of the Lord sa mundo. Kaya watchman of Ephraim. Yung Ephraim kasi, mundo yon. But the prophet is a fowler's snare. Anong ibig sabihin nito? Yung mga prophet, alam nila ang ways of the Almighty God. At sinasabi, at binibigyan nila ng warning yung mga tao. Ngayon, yung mga tao naman, they feel they are exposed. Dahil sinasabi ng mga prophet ang katotohanan, sinasabi ng prophet yung mga warnings na magsisi na ang mga tao sa kasalanan. Ang feeling naman ng mga tao ngayon, exposed sila dahil sinasabi ng prophet yung katotohanan, direct to the point. Verse 8, enmity is in the house of his God. No? Ano yung enmity? Hostility. Antagonism, animosity is in the house of his God. Bakit ganon ang nakalagay ito? Enmity is in the house of his God. Hindi nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos. Nag-aaway-away sila. They hate each other.
Kasi pag sinabing house of his God, yung house ang nakatira doon mga tao, di ba? Or anak ni Almighty Father. Mga children of the Almighty Father. Enmity ang meron. Nag-aaway-away. Spitefulness. Or grudge ang meron sa mga tao. Galit ang tao sa kanyang kapwa-tao. Bakit? They are deeply corrupted. Degenerate. Defiled. Dishonored. Walang moral. As in the days of Gibeah. Yung as in the days of Gibeah, no, kung di nyo alam, ibasahin nyo yung Judges chapter 19 verses 1 up to 28. Doon yung mga Benjamites, anak ni Benjamin, no, nung tribe ng Benjamin, pinalalabas nila yung isang lalaki na bisita so that they'll know him carnally. Lalaki yun, pinalalabas. Parang Sodom and Gomorrah. So, ang ginawa ngayon nung may-ari ng bahay para maprotektahan niya yung lalaki, meron siyang, yung lalaki na pinoprotektahan niya, meron siyang concubine na sinundo niya, kasama niya. Ngayon, para lang maprotektahan yung lalaki, ipinalabas nung may-ari ng bahay yung concubine at yung anak niya, inaalok niya para makasama ng mga nagkakatok sa bahay niya para para makilala carnally. Naintindihan niyo yung word na to know them carnally. Basahin yung Judges chapter 19 verses 1 up to 28. Ngayon, yung concubine na sinundo niyang kanyang boss para hindi siya to know him carnally, hindi ko matagalog, no? So meron na mga ganung bagay pala noong araw. Mga lalaki rin yun yung kumakatok, parang nung time kay Sodom and Gomorrah na pinalalabas yung dalawang angels to know them carnally. Ganon din na nangyari sa sa Gibeah. Ngayon, yung babae na abused sexually, no? Yung concubine, kasi siya yung pinalabas eh. So maghapon yun hanggang mag-uumaga na. Tapos nung bumalik na yung babae sa bahay nung nag-asikaso sa kanila, paglabas nung boss or yung master niya, patay na yung babae, yung concubine, dahil nga ginamit ng mga lalaki, marami. Tapos, ang ginawa ngayon ng boss, na inuwi niya sa kanyang bahay yung babae, tapos hinati niya ng 12. Kaya, as in the days of Gibeah, napaka-gory. No? Pagbasahin nyo, Judges chapter 19, verse 128. He will remember their iniquity. He will punish their sins. Ibig sabihin, ganito nangyayari sa mundo natin. Masyadong corrupt as in the days of Gibeah. Sobrang demoralized ang mundo. Verse 10, I found Israel. Sabi to, si Almighty Father nagsasalita nito. I found Israel like grapes in the wilderness. Pag sinasabing grapes in the wilderness, grape siya pero hindi siya naalagaan mabuti. So parang ligaw na grapes. So ibig sabihin, hindi siya matamis, hindi siya magandang klase ng grapes. Okay? Sabi ni Almighty Father, I found Israel like grapes in the wilderness. Parang grapes sa wilderness na walang kwenta, uncultured, uneducated, and spiritually poor. Yun ibig sabihin. And then I saw your fathers, sabi ni Almighty Father.
as the first fruits on the fig tree in its first season. Pag sinabing as the first fruits on the fig tree in its first season, matamis ito. At saka pag first fruit, yun yung pinakaunang bunga, di ba? Ibig sabihin perfect. Kasi pag matagal na yung puno, matagal nang nagkakaroon ng bunga, nagkakaroon ng tendency na maliliit na yung tumutubo na mga fruits, no? Pero pag sinasabing first fruits, magaganda. As the first fruits on the fig tree in its first season. But they went to Baal-peor. Baal, alam niyo yung Baal, ibig sabihin ng Baal, foreign god. Baal-peor. And separated themselves to that shame. Sumamba sa mga kadumihan. First fruit sana on the fig tree in its first season, pero kahit first fruit siya, anong ginawa niya? Sumamba siya ng ibang Diyos. Pumunta siya ng kahihiyan. Imbis na maging maayos siya, sa kahihiyan siya nagpunta. Yun ang pinili niya. They become an abomination like the thing they loved. Naging abomination siya. Gaya ng bagay na kanilang gustong gusto o minahal. Makikita ninyo yung Israel. Ulitin ko yung I found Israel like grapes in the wilderness. Parang ligaw na prutas na walang di ba pag ligaw na prutas hindi na alagaan yun. So pangit ang itsura. Yun yung Israel, like grapes in the wilderness. Pero I saw your fathers, sabi ni Almighty Father, as the first fruits on the fig tree in its first season. Magaganda. Perfect. Maganda yung kanilang kinalabasan. Pero nagbago sila. Iba ang kanilang pinuntahan. Hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. Napunta sila sa kahihiyan. Pag sinabing kahihiyan, gumawa ng kasalanan. They became an abomination like the thing they loved. Naging kadumihan sila. Gaya ng bagay na minamahal nila. Ano ba yung mga minamahal nila? Mga pagkain, mga kayamanan, mga material things, earthly possessions. Naging evil sila. Gaya ng kanilang mga bagay na minahal. Evil kasi yung minahal nila. Yung dahil hindi yun nakabuti sa kanila. Verse 11. Dahil ang makakabuti sa atin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Apart from our God, wala nang iba pa. Verse 11, as for Ephraim, their glory shall fly away like a bird. As for Ephraim means, yung mundo. Yung mundo, yung gloriousness ng mundo na to, mababaliwala. Parang ibon na umalis. No birth, no pregnancy, no conception. Ibig sabihin, hindi na siya magiging fertile land. Hindi na siya magiging productive. Magiging wilderness or barren, desolate. Verse 12, though they bring up their children, yet I will bear them to the last man. Yes, woe to them when I depart from them. Kawawa sila. Pag umalis ako, sabi ni Almighty Father, iiyakan ko sila. Iiyakan ko sila. Pag sinabing no birth, no pregnancy, no conception, wala ka nang makukuhang maganda. Yun ang ibig sabihin nun. Ha? Wala nang, ang tawag doon? Garantiya ba tawag doon? Wala ka nang ganado. Nakalimutan na word.
Kaya iiyakan ni Almighty Father yung mundo. Dahil wala nang kwenta. Wala nang ganansya. Ano ganansya bang tawag doon? Wala nang profit. Ayun, wala nang profit na makukuha. Unprofitable. Unproductive. Verse 13. Just as I saw Ephraim like Tyre, planted in a pleasant place, so Ephraim will bring out his children to the murderer. Sino yung murderer? Nakita ko si Ephraim. Sabi ni Almighty Father, like Tyre. Tyre means rock. Solid, no? Rock or solid or strong. Nakita ni Almighty Father yung mundo like Tyre, planted in a pleasant place. Maganda ang mundo. So Ephraim will bring out his children to the murder. Hinahayaan ni Ephraim na yung kanyang mga anak ay mapunta sa mamamatay tao. Murderer. Sino yung murderer na yon? Siyempre, alam naman natin, pag yung mga bagay na pangit, ang murderer, sino yon? Yung the evil one. Hinahayaan ng mundo na to na yung mga anak niya mapunta sa evil one. Dahil masama ang mundo na to, hindi niya inaasikaso, hindi siya nagtitiwala kay Almighty Father. Ibig sabihin ng Ephraim kasi, it's not just one nation, kundi lahat ng tao. Pag Israel, ito ay mga people who struggled with God, no? And yet they prevailed. But then, they already know the Lord, pero nagkakasala pa rin sila. Hindi sila nagpapatuloy sa kanilang pagtitiwala kay Almighty Father. So, unfaithful sila. So, yung murderer, yung mga demonyo, no? Dahil napakasama ng mundo na to. Puro kadumihan. Verse 14, give them, O Lord, what will you give? Give them a miscarrying womb and dry breasts. And ito naman nagsasalita na rito si Hosea. Give them, O Lord, what will you give? Give them a miscarrying womb and dry breasts. Ibig sabihin, wala nang nutrients. Hindi na masasatisfied yung mga tao. Hindi na sila magkakaroon ng peace and joy and gladness. Ngayon, may mga tao bang mayroong peace, joy, and gladness in their hearts? Itong mundo na to. Puro awayan, di ba? Puro pagalingan. Puro competition. Verse 15. All their wickedness is in Gilgal. Sabi ni Almighty Father. Gilgal, it means circle of stones. Bago sila pumasok ng anong lugar to? Jerusalem ba yun? Bago sila pumasok ng Israel, no? Nagtayo ang 12 tribes ng stone sa Gilgal. All their wickedness is in Gilgal. For there I hated them because of their evil deeds. Because of the evil of their deeds, I will drive them from my house. I will love them no more, and all their princes are rebellious. Kasi yung Gilgal, no, it's saan ba yung Gilgal? Sa Judges, sa Joshua yon. Sa Joshua chapter 4 verse 19.
Now, kung gusto nyo malaman kung asan yung Gilgal, sa Joshua chapter 4 verse 19. Border yun sa Jericho before crossing the Jordan River. So, nasa labas pa yon ng Israel. Kaya yung wickedness ng mga tao nasa labas. Hindi makapasok sa loob. For there I hated them because of the evil of their deeds. I will drive them from my house. Papalisin ko sila sa aking bahay, sa aking lupain, sa aking pagmamayari. I will love them no more. Hindi ko na sila mamahalin. All their princes are rebellious. Yung mga kanilang mga nangunguna sa kanilang na mga tao, mga rebellious. Kung ang mga tao nangunguna sa kanila ay rebellious, most likely, pati na rin yung mga tao na nakasunod sa kanila, rebellious din. Verse 16, Ephraim is stricken, their root is dried up, they shall bear no fruit. Yes, were they to bear children, I would kill the darlings of their womb. So ito ay world, no? Yung Mother Earth. Dried na. It shall bear no fruit. Hindi na magkakaroon ng joy and gladness and peace in this world. Dahil sa kasalanan ng mga tao. Baka kasi akala niyo pagkain ba to? Bakit wala ng mga anak? Kasi nga, symbolic to, Ephraim. I would kill the darlings of their womb. Yung mga bagay na kanilang ipoproduce, mawawala yon. Sabi ni Almighty Father, yung kanilang mga plano na akala nila ay ikakaganda ng kanilang mundo, tatanggalin ko yon. Yung kanilang pag-asa, tatanggalin ko yun dahil hindi sila nagtitiwala sa akin. Verse 17. My God, sabi ni Hosea to, no, will cast them away because they did not obey Him. Dahil hindi natin sinusunod si Almighty Father, anong gagawin ni Almighty Father sa Ephraim, sa mundo? The Lord God will cast them away because they did not obey Him, and they shall be wanderers among the nations. Pag sinabing wanderers among the nations, nabubuhay na lang for the sake of nabubuhay. Pero yung joy and peace and love, wala na sa kanila. Yung satisfaction, wala na rin. Kaya ngayon, ang dami ngayong tao na kung ano-ano ang ginagawa sa buhay para maging masaya. Pero hindi nila makita yung kasiyahan. Hindi nila makita yung satisfaction. Hindi nila sila makontento. Bakit? Dahil nga, napalayo na kay Almighty Father, nag-focus ang mga tao sa paggawa ng kasalanan. Nag-focus ang tao sa mga sa bagay na walang kakwenta-kwenta sa material things, sa earthly possessions. Yun, nag-focus ang mga tao. Nanguna sa puso ng tao ang selfishness and greediness. Doon pa lang, no? Doon nag-uumpisa sa pagiging selfish mo, sa pagiging greedy mo, sa pagiging prideful mo. Sa pag naumpisahan na yun, sunod-sunod na yun, dadami na yun, makakapatay ka na ng tao, maninira ka na ng tao, magrebelde ka na, magnanakaw ka na, kung ano nang gagawin mo sa sarili mo. Hindi ka na natutuwa sa mga bagay. So, basahin ulit natin Romans chapter 1, verse 18. Para matandaan natin. Matatandaan nyo na ba? Kabisado nyo na ba? Yung mga bagay na kinagagalit ni Almighty Father.
Ulitin natin. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Romans chapter 1 verse 18 up to 32. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Pinipigilan ng katotohanan. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Ipinakita na sa atin ni Almighty Father kung ano ang gusto niya, kung ano yung truth. Pero yung mga tao, sinusuppress ang katotohanan. Sa pagsusuppress mo ng katotohanan, yun ang ay unrighteousness. Nakakasira yun. Pag yung bagay na totoo, tinatago mo, unrighteousness yun. Dahil puro kasinungalingan ang namamayani sa mundo. Kaya dapat i-expose natin ang truth. For the truth will set us free. Dito tayo na sa verse 19. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Pinakita na sa atin ni Almighty Father. For since the creation of the world is His invisible attributes are clearly seen. Simula pa nung ginawa ang mundo na to, yung attributes ni Almighty Father, kitang-kita na yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Nakita na rin ang kanyang pagka-Diyos, so that they are without excuse. Wala na tayo excuse. Nakita na natin yung kabutihan ni Almighty Father na gusto niya laging tama ang ginagawa natin. Because although they knew God, kahit nakilala natin si Almighty Father, alam natin na Diyos siya, alam natin na powerful siya, they did not glorify Him as God, nor were thankful. Hindi natin sinamba si Almighty Father as Diyos or as God. At hindi tayo naging mapagpasalamat or grateful sa mga binibigay niya. But became futile in their thoughts. Yung isip natin, futile, walang kwenta. Hindi tayo nagpapasalamat sa tatay natin. And their foolish hearts were darkened. Pati yung puso natin madumi, madilim, maitim. Professing to be wise, they became fools. Akala natin matalino na tayo. Akala natin full of wisdom na tayo. Pero sa pagsasabi natin na full of wisdom tayo, foolish tayo. Bakit tayo foolish? Because hindi natin ina-acknowledge si Almighty Father. Hindi natin siya gina-glorify. That's foolishness. Akala natin matalino tayo kung ano-ano ang ginagawang mga theory, kung ano-ano ang inimbento ng mga tao. Akala matalino na kung ano-ano ang ginagawang pagpapayaman. Akala yun ang dun masasatisfy ang tao. So, professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. Iniba natin ang gloriousness ni Almighty Father. Si Almighty Father, He is incorruptible. Malinis. Anong ginawa ng tao? Yung gloriousness ni Almighty Father na incorruptible, gumawa tayo ng image made like corruptible man. Kagaya ng tao na corruptible, na perishable. Sinamba natin ang mga perishable na mga idols. Sinamba natin and birds and four-footed animals and creeping things. Pati na mga animals na like birds, four-footed animals and creeping things. Ginawa natin Diyos. Instead na si Almighty Father na incorruptible ang sambahin natin, ang sinamba natin, tao. Mga image, mga animals. Nakalagay nito, image, no? Made like corruptible man. So, ano to? Graven image, ha? Nakalagay dito, ha? Hindi nyo ba nababasa to? Baka pag nagbabasa kayo, laktaw-laktaw, no? Dire-diretso ang basa, huwag nyo lalaktawan, ha?
Verse 24, therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Hinayaan tayo ni Almighty Father, who exchanged the truth of God for the lie. Pinagpalit natin ang katotohanan ni Almighty Father sa isang kasinungalingan, and worshipped and served the creature. Sinamba natin at pinaglingkuran ang creature rather than the Creator, who is blessed forevermore. Sino yung sinamba natin at pinaglingkuran yung creature? Mga santo, sinamba ninyo. Creature yun eh. Hindi naman Diyos yung mga santo ninyo eh. Yung mga tao, di ba? Hindi, tao yan na nagmilagro. Anong tao nagmilagro? Bakit hindi ba nagmilagro si Almighty Father, si Jesus Christ? Napakadaming milagro. Itong mundo nga, milagro ito nagawa ni Almighty Father. Sinamba natin ang mga creature tayo, sinamba natin ang kapwa-tao natin, rather than the Creator, who is blessed forevermore. Amen. Verse 26. For this reason, God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Kaya hinayaan na ni Almighty Father yung mga tao sa kanilang mga kalokohan. For even the women or females, pinagpalit nila ang natural use for what is against nature. Ano ba yung against nature na pinagpalit ng mga babae? Babae sa babae na likewise also the men, gaya din ng mga lalaki kapareho, leaving the natural use of the women. Imbis na natural use of women sa men at women, anong ginawa? Burned in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, nakakahiya, kahiya-hiya, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Penalty, may penalty yan ng error na due na. Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, at kahit na ayaw nila na mailagay sa kanilang knowledge si Almighty Father, anong ginawa ni Almighty Father? God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Hinayaan ni Almighty Father. Verse 29, being filled with all unrighteousness, punong-puno ng kadumihan, sexual immorality, wickedness, covetousness or greediness, maliciousness or malice, malisyoso, kung ano-ano mga pinag-iisip sa mga tao. No, hindi, baka yun ang, hindi, ano yan eh, hindi naman, wala namang pruweba, gumagawa ng istorya. Ba't gano'n yung mga tao? Wala namang pruweba. Hindi, baka may ano yan, may ibang ano yan. Gumagawa ng istorya, that's maliciousness, full of envy, envious sa mga tao, sa kapwa-tao. Dahil wala ka, gusto mo meron ka rin. Murder, pumapatay, literal na murder, and paninirang puri, no? Strife, pagbahagi, deceit, panloloko, evil-mindedness, masama ang isip. They are whisperers, chismoso, backbiters. Pag nakatalikod, magsasalita ka ng masama, pero pag nakaharap, mabuti sa'yo. Pero pag nakatalikod, sisiraan mo. Haters of God, galit kay Almighty Father. Ang dami, may daming galit kay Almighty Father, kahit napakabuti ni Almighty Father. Violent, violente, nagwawala. Proud, mayayabang, boasters, nagmamalaki. Ano pinagmamalaki? Wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong may pagyayabang. Kung may pagyayabang man tayo, si Almighty Father yun, si Jesus Christ. Binigay niya ang buhay niya sa atin, si Jesus Christ. Ipagmalaki natin yun. Ipagmalaki natin na tayo ang inheritance ni Almighty Father at siya ang ating inheritance. Yun ang dapat na ipagmalaki natin. Inventors of evil things, ang daming iniimbento ng mga tao na kasamaan. Iimbento ng mga insurance, kasamaan yun. Hindi nyo alam?
Higit sa insurance. Kasi nga laway lang ang puhunan, nakakakuha na ng pera yung mga tao. Ang galing, di ba? Scam yun, hindi niya hindi na ng tao scam yun. Disobedient to parents. Or disrespectful to parents. Undiscerning. Hindi ka nakakaintindi ng mga kapwa-tao mo. Untrustworthy, hindi ka mapagkatiwalaan. Unloving, hindi ka mapagmahal. Unforgiving, hindi mo pinapatawad yung mga kapwa-tao mo. Unmerciful, hindi ka maawain. Who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Lahat ng mga nagpa-practice ng ganito deserve mamatay. Deserve mapunta sa impyerno. O chismosa ka, deserve mo mapunta sa impyerno. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Hindi lang yung gumagawa, kundi pati nag-approve. Hinahayaan mong mag-chismis. Hindi, labas naman ako ron, hindi naman ako nakikichismis. Yun, kasali ka rin, pwede ka rin, deserve mo rin mamatay. May nagyayabang, hindi, siya naman na nagyayabang, hindi naman ako. Hayaan mo siyang magyabang. Deserve mo rin mamatay, hinahayaan mo magyabang. Nang scam, hindi naman ako ng scam, siya naman yun deserve mo rin mamatay, hinahayaan mo mag-scam. Ni-remind tayo ni Almighty Father. Kaya inuulit-ulit natin tong Romans chapter 1 verses 18 to 32. Kabisaduhin kaya ninyo. Kailangan may checklist tayo. Asan ba rito? Nag-chismis ba ako ngayon? Nawalan ako ng pasyensya kanina. Lord, sorry Lord, nandito pala. Medyo nandito yun yung ano ba yung kanina, yung nawalan ako ng self-control, nainis ako violent. Lord, sorry Lord, violent ako. Hingi tayo ng tawad kay Almighty Father, mapapatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ, para makuha natin yung inheritance natin, para magkaroon tayo ng joy, peace, and eternal bliss. Ang kayamanan natin yung tatay natin, na tayo ang kanyang kayamanan. Hindi ba kayo natutuwa nun? Na kahit wala tayong kwentang tao sa paningin natin, sa paningin ni Almighty Father, tayo ay precious, tayo ay malaki ang value. Kahit yung ibang mga tao, mababa ang tingin sa atin, walang kwentang tingin ng tao. Ang importante kung anong tingin sa atin ni Almighty Father. Ang tingin sa atin, mahirap lang tayo. Walang kwenta yung tingin ng tao sa atin. Ang importante, kay Almighty Father nakadikit tayo. Tingin ni Almighty Father sa atin, mayaman tayo dahil siya ang tatay natin. Tingin ng tao, hindi tayo matalino. Mabuti yun. Dahil si Almighty Father, siya ang ating wisdom and knowledge. That tayo, wala tayong may pagmamalaki. Ang pagmamalaki natin, tatay natin. Mahal na mahal tayo lahat ng tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.